Muling tinaas ng yellow alert sa Luzon Grid dahil sa pagnipis ng reserba ng kuryente, bunsod ng pagtigil ng operasyon ng ilang planta. Sa kabila nito, tiniyak ng DOE o Department of Energy na hindi makakaranas ng brownout ang mga taga-Luzon. Live mula sa Quezon City, may report si Leigh Alves. Leigh. Joseph, pagpasok pa lang ng Abril, pangalawang beses nang nag-yellow alert warning ang reserba ng kuryente sa Luzon. Bumigay ang Pagbilao Power Plant Unit 3, dumagdag sa 3 ibang plantang naka-forced outage mula pa noong Marso. Di rin operational ang Unit 2 ng government-owned Malaya Thermal Power Plant na kasalukuyang ibinibenta ng pamahalaan. 2 planta naman ang derated o di nag-generate ng kanilang maximum capacity. 2 naman ang nakascheduled maintenance shutdown. Ang resulta, yellow alert hanggang kaninang hapon. The yellow alert still ensure continuous supply, mababa lang talaga yung reserve. So ang pinaghahandaan niyan, yung potential na meron pang mawala na capacity. It doesn't mean brownouts or outage, yung magkakaroon ng disruption sa electricity services. Dahil dyan, di na inaanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP o DOE tuwing may yellow alert. Dahil pag nagdi-disclose tayo sa news, baka kami yung nagtitrigger ng spikes sa wholesale electricity spot market. Ngayong hapon nga, lifted na agad ang yellow alert sa Luzon Grid. Pero umaalma ang grupong Laban Consumer. Yun ang role nila. Bantayan nila ang presyo. At the same time, abisuhan niya mga consumer na may alert. Sa kabila ng mga yellow alert sa Luzon Grid, pagtitiyak ng DOE, sapat ang supply ng kuryente sa buong bansa ngayong panahon ng tag-init na sinabayan pa ng El Nino, kabilang na sa eleksyon. Joseph, tuwing ganitong may yellow alert ay nakaantabay din ang distribution utility gaya ng Meralco na sakaling kailanganing ikasa yung interruptible load program kung saan inaabisuhan yung mga malalaking power consumers gaya ng mga shopping malls na gamitin muna ang kanilang generator sets sa halip na kumuha ng kuryente mula sa grid. Joseph? Leigh, so right now lifted na yung yellow alert as you mentioned in your report. Is that correct? I'm sorry, Joseph, could you Yung please yellow repeat your alert na question? tinaas kanina, that's already been lifted during the day? Yung yellow alert na itinaas kanina ay para kaninang 11 a.m. to 12 noon at 2 p.m. to 4 p.m. ng hapon. So after 4 p.m. ay nilift na rin naman ito. Alright, inaasahan ba natin na ganito na yung senaryo, lalo na't ngayon na summer, na magkakaroon ng konting bawas o pagbaba ng supply ng kuryente? Joseph, no, ang sinasabi ng DOE ay hindi naman bumaba ang supply, kundi tumaas yung demand dahil nga kapag mainit ang panahon ay tumataas din yung konsumo natin sa kuryente, no. So inaasahan natin na by end of April hanggang Mayo ay tataas pa itong demand sa kuryente. Kaya sinasabi nila itong yellow alert ay posible talagang mangyari lalo na sa panahong ito. Pero pagdating naman dun sa red alert na talagang yun yung iniiwasan lang lahat ay malayo naman daw tayo sa senaryong ganon, Joseph. Alright, first dun sa demand, syempre summer na, no? At yung mga kababayan natin, malakas na mag-aircon yan. At syempre yung mga ibang businesses that run on electricity, yung mga halo-halo, mga ganyan. Paano naman imi-meet yung extra demand na yan ngayong summer ng ating pamahalaan? Ang sinasabi nga ng DOE, Joseph, na parati nilang pinapaalala ay sa demand side, may magagawa tayong mga consumers. So halimbawa sa paggamit ng aircon, gawin lang muna natin daw na ang setting ay nasa 25 o 24. Ito daw yung kung saan talagang ma-maximize yung efficiency ng aircon at yung iba pang mga energy efficiency activities ay makakatulong daw dito sa pagmamanage sa demand side, Joseph. But as far as the supply side, it's not like something that they can produce more electricity? At tayo yung talagang kailangan mag-adjust, kumbaga. Ang sinasabi nila, Joseph, kung talagang susumahin mo sa supply side, wala namang problema. Ang nagkakaroon lang ng problema minsan dahil nga bukod dun sa mga naka-maintenance shutdown, may mga planta na bigla na lang
nagkakaaberya. So dun nagkakaroon ng problema. Pero sinasabi ng DOE ay bago pa pumasok itong tag-init, ay in-schedule na nila yung mga maintenance shutdown para hindi magkasabay-sabay. Pero nga may mga nangyayaring ganitong aberya na halimbawa may mga nagkaroon technical problems yung ibang planta. Pero sa forecast nila ay wala naman daw dapat ipag-alala ang publiko sa supply ng kuryente di lang sa Luzon kundi sa buong bansa. Joseph. Hawakan natin yung sinabi nila na walang magiging problema sa kuryente ngayong summer. Maraming salamat, Leigh Alves.